And now, let us proceed to male reproductive organs. First is the epididymis. Epididymis allows sperm to mature, making them capable of fertilization, stores them until needed for ejaculation, and helps propel them into the vas deferens during ejaculation. So, ang epididymis ay isang long and round tube na makikita or matatagpuan sa likod ng bawat testicles. It is essential for sperm maturation, storage, and transport. Dito rin ang process kung saan nagiging mature ang sperm, allowing them to be capable of fertilization. And the epididymis also serve as a storage area for sperm na nagtatago ng mga sperm hanggang sa kailanganin sila para sa ejaculation. Kapag oras na ng pag-ejaculate, the epididymis helps propel sperm into the vas deferens. Without the epididymis, hindi magiging mature ang sperm o maaabot ang kanilang destination. Kaya magiging imposible ang fertilization. Second is testis. Ang testis it produces sperm and testosterone, male sex hormones that affect the way bodies develop. Ang testis naman or testis kapag isa lang is siya yung main component ng male reproductive organs na matatagpuan sa scrotum. They produce sperm and testosterone na ang hormone na responsible sa pagdevelop ng male secondary sexual characteristics tulad ng paglaki ng mga balbas and voices ng isang tao or lalaki. Inside the seminiferous tubules, ang sperm is patuloy na ginagawa sa proseso ng spermatogenesis simula sa puberty. Meron ding mga Leydig cells sa loob ng testis na gumagawa ng testosterone. Mahalaga ang testosterone hindi lang para sa production kundi pati na rin sa kalusugan ng lalaki. Kaya gaya ng pagpapanatili ng bone density and energy levels. Kaya't ang testis ay mahalaga hindi lang sa male reproduction kundi pati sa pangkalahatang kalusugan ng isang lalaki. Last of my part is scrotum. Scrotum protects the testis while maintaining a slightly cooler temperature necessary for sperm maturation. Ang scrotum or scrotal sac is isang pouch ng skin na matatagpuan sa ibaba ng penis. Its primary function is to protect the testis and maintain a slightly cooler temperature that is optimal for sperm production. Positive and positibo ang effect ng mas mababang temperature sa sperm dahil mas mabilis silang nabubuo sa ganitong condition. Position behind the penis and the front of the anus. Kaya kayang mag-contract o mag-relax ang scrotum upang mag-adjust ang layo ng testis mula sa katawan para sa good temperature. Except sa mga pagkakaroon ng mga testis, naglalaman din ang scrotum ng epididymis and spermatic cord, which are integral to the male reproductive system. Sa kabuuan, mahalaga ang scrotum sa pagpapalakas ng sperm production and reproductive health ng isang lalaki. And that is for all of my report. Thank you.